Pagkatapos ng bagyong si Karen, agad nakasunod ang bagyong Lawin na may international name na Haima. Pero hindi karaniwang bagyo ang bagyong Lawin. Sa katunayan, isa itong super typhoon at ang lakas nito ay inihalin tulad sa super typhoon Haiyan o bagyong Yolanda, nagdulot ng labis na pinsala at pagkamatay ng libu-libong residente sa Eastern Visayas. Sa lugar na tulad ng Pilipinas, na daanan ng malalakas na bagyo, masasabi bang dapat na kasanayan ang pagdating sa kalamidad? Kami ay nagtatanong, kami ay nag-uusisa. Ako, si Isa Avendaño Umali, at ito ang Radyo Inquirer 990 Special Report. Unang dinaanan ng bagyong Karen ang lalawigan ng Quezon kasama na ang ilang lalawigan sa Central Luzon. Sanay na sa paglikas ang mga residente sa lugar na tulad ng Laur sa Nueva Ecija. Ngunit may pakiusap sila. Sana raw magkaroon sila ng permanenteng relokasyon. May report si Ricky Brosas. Ang lalawigan ng Nueva Ecija na tinaguri ang food basket capital in the Philippines ay tunay ngang sagana sa mga produktong agrikultural tulad ng samot-saring uri ng prutas, gulay, palay at maraming iba pa. Pero sila rin ang madalas tamaan ng mga kalamidad tulad na lamang ng nagdaang bagyong Karen. Nadatnan ko pa ang magsasakang si Florante Francisco dito sa bayan ng Gimba kasama ang ilan sa kanyang mga kapwa magbubukid habang nagliligpit ng ibinilad nilang palay na nabasa matapos manalasa ang bagyo. Kwento niya sa akin, malaki ang kanilang lugi dahil maaga nilang ginapas ang mga pananim para kahit paano ay may mapakinabangan pa. Pero ang ibang palay na hindi na nila naisalba ay aabot sa halos 50 hektarya. Ibig sabihin, daan-daan libong piso ang naglaho na parang bula na dapat sana ay kanilang kita. Meron naman mga naani na bago dumating si Bagyong Karen, pero yung iba, ala na, nalubog na ng tubig. Ang masaklap pa ayon kay Florante, babaratin naman ng mga middleman ang kanilang palay kapag ito ay kanilang ibinenta dahil bumaba na ang kalidad nito bunsod ng maagang pag-harvest at pagkabasa. Problema naman nila ngayon ang isa pang bagyo na silawin na babayo din sa kanilang lugar. Ala na, halos ang presyo na lang to, 12, papatak na lang sa 600. Sa gastos lang, halos balik gastos na lang, halos wala nang kita. Maganda kung mabili pa kasi kung yung iba, maitim na, ala na, hindi na pakikinabangan, hindi na rin bibili. May kasabihan nga tayo, ang magtanim ay hindi biro. Kita nyo naman, pahirapan sa pagbibilad ng palay ang mga magsasaka. Ang problema pa ngayon, nagbabadya na naman ang pag-ulan dahil sa paparating na isa pang bagyo. Dati nang nilubog sa baha ang kanilang mga pananim na palay. Dahil dyan, mahina na ang kalidad ng kanilang mga palay na ibebenta sa mga pamilihan. At sabi nga nila, mura na kung bibilhin ito sa mga pamilihan. Samantala, sa kasagsagan pa rin ang pananalasa ng bagyong Karen at habang binabaybay namin ang bahagi ng tulay na ito ng Barangay Mayapyap Sur, ay nadatnan din ng news team na lubog ang mga bahay sa gilid ng ilog sa lungsod ng Cabanatuan. Iyan ay makaraang tumaas ang tubig sanhi ng pagkasira ng dike sa bayan ng Laur sa kasagsagan ng malakas na pagbuhos ng ulan na dala ng bagyong Karen.
Ang residente na ito na si Mang Apolonio Tolentino ay sa bubong na lawang ng kanilang bahay na natili dahil sa malakas sa pag-agos dulot ng pag-apaw ng ilog. Kwento niya, dati na ring inanod ang kanilang bahay sa kasagsagan ng bagyong Lando. Mayroon din naman anyang tulong na ibinibigay ang lokal na pamahalaan pero iyon ay hanggang sa uri lamang ng paunti-unting relief assistance. Komisyon, nakakatanggap kami relief sa paminsan-minsan. Kamukha yung nangyari sa aming bahanon. Makatanggap naman kami ng konting relief. Yung tatlong solusyon kami na ba, wash out yung bahay ko, yan, bagong tayo lang yan. Sinabi naman ng residenteng si Ginang Margarita Sabangan at ng kanyang anak na si Philip na may relokasyon naman na ibinibigay sa kanila ang lokal na pamahalaan ng Cabanatuan. Subalit malayo sa kanilang pangkabuhayan kaya't minarapat na lamang nila na manatili sa lugar. Anong ginagawa ninyo kapag ganyan mataas ang tubig at nalulubog sa bahay? Lumilipat po kami sa taas na may mataas. Kasi wala kaming tatayuan na bahay, nililipat naman kami ng local government sa kaya lang dito kasi kami merong kabuhayan. Kwento naman ni Lorena Eliazar, natutroma na ang kanyang mga anak sa tuwing pinapasok ng tubig ang kanilang bahay lalo't dati nang tinangay ng agos ang kanilang tahanan. Ayun po, lubog na po. Makikita ninyo sa aking likuran ang mabilis na pag-agos ng tubig na nagmula sa Pantabangan. Ito di umano ay dulot ng walang humpay na pag-ulan dulot ng bagyong Karen. Dito sa aking kinalalagyan ngayon sa Balde Puente Bridge ay makikita sa aking likuran ang mga kabahayan na lubog na sa tubig dahil sa tuloy-tuloy na pagbuhos ng ulan. Pero ayon sa retired DENR officer na si Domingo Bulacan, hindi dapat nakatirik ang mga bahay sa gilid ng ilog dahil sila ay nasa bahagi ng danger zone. Yung lugar na yon, critical area na bawal sa atin na magtayo ng bahay doon sa ilalim ng tulay na yon at saka doon sa parte ng ilog. Samantala, nagtungo rin kami sa kabilang dako ng Nueva Ecija, dito sa bayan ng Gabaldon, kung saan naging pahirapan ang pagdaan sa bahagi na ito ng National Road, makaraang humambalang sa kalye ang tone-toneladang mga putik at bato na nagmula sa kabundukan ng Sitio Bateria. Buti na lamang at walang nadamay sa pagguho na karaniwan ang nangyayari sa lugar na ito tuwing may bagyo. Paliwanag ni Mayor Rolando Bue, kaagad kasi silang nagpatupad ng preventive evacuation dahil sa bagyong Karen. Inaasahan na kasi nila na mangyayari ang land at rock slides sa tuwing may malalakas at tuloy-tuloy na pagbuhos ng ulan. Ito ay taon-taon, pagkating panahon ng bagyo talagang nahaharangan ng mga lupa ito, buhangin, bato. Alam mo, ito ay epekto ng 1990 earthquake na kung saan ang bayan ng Gabaldon ay isa sa dinaanan ng fault line. Siyempre, na-shake yung aming mga gulod na ito, kaya naging loose. Pagdating ng malalakas na pagulan, yun ang naging epekto, ibinababa ng tubig itong mga debris na ito papunta rito sa gawing baba na kung saan niya ay dito naman nagtatraverse yung aming national road. Ayon sa alkalde, aabot sa 102 pamilya ang kanilang inilikas na ngayon ay pansamantalang nanunuluyan sa evacuation center sa Bagting Elementary School. Pero sa halip na mamroblema ay may naisip na paraan ang alkalde para pagkakitaan ng kanyang constituents, ang mga putik at bato na nagmula sa kabundukan. Paliwanag niya, may mga mineral components daw kasi ang mga ito na maaring maging sangkap sa paggawa ng toothpaste, agricultural at animal feeds. Katotohanan yan, inilalapit natin ito sa ating kasalukuyang sekretary ng DENR. Ito kasing nakikita yung debris na ito, itong mga buhangin, bato na ito, ay po pwedeng gawing isang mineral, na kung saan ay po pwedeng isama sa ating agricultural feeds, yung animal feeds, pwedeng agricultural lime. At alam ba nyo na merong itong mineral na yung hinahalo natin sa toothpaste. Kaya nagpapatulong tayo sa DENR na makahanap ng investor para ito ay talagang mabigyan ng pagkakataon na maging kabuhayan at the same time
matanggal natin itong mga nakadepositong mga debris na ito, itong mga buhangin at bato, doon sa upper part at ng noon ay kung dumating man ang mga malalakas na pag-ulan, hindi na ito bababa dito sa kalsada. Itong mga bato at putik na inyong nakikita ngayon sa aking kinatatayuan ay nagmula ito doon sa kabundukan na bumabagsak sa tuwing malakas ang pag-ulan, lalo na kapag may kalamidad. Pero ayon kay Mayor, pwede naman daw ito pakinabangan sa pamamagitan ng paggamit sa mga fertilizer o di kaya ang mineral na ito ay pwedeng gawing hanap buhay ng ating mga kababayan. Samantala, naging pagkakataon din ng mga residente ang bagyo para kumita ng pera. Kinokolekta kasi nila ang mga troso na inanod sa ilog mula sa bundok para gawing uling at ibenta bilang pangkabuhayan. Ganitong sitwasyon ang paulit-ulit na makikita dito sa Gabaldon, Nueva Ecija. Ang paglikas ng mga residente, lalo na iyong mga nakatira sa danger zone sa tuwing may kalamidad tulad ng bagyong Karen. Ang sabi nga ng ilang nakapanayam ko, nakakasawa na, sabay hiling sa pamahalaan at kinaukulan na sana ay bigyan naman sila ng relokasyon para hindi sila pabalik-balik dito sa evacuation center. Hindi na bago sa mga Pilipino ang pananalasa ng bagyo o anumang uri ng kalamidad. Di ba nga't resilient daw tayo sa anumang uri ng pagsubok? Mabilis tayong nakababangon at tinatanggap ang anumang hamon. Pero di ba't mas mainam sana kung ang mga kinaukulan ay gumagamit ng inisyatiba para ang problema na kakibat ng mga delubyo ay kaagad na naiibsan at hindi na pahirapan pa ang pagsalba sa mga biktima. Bayang nagtatanong, mamamayang nag-uusisa. Ako, si Ricky Brosas. Kadaraan lamang ng bagyong Karen at kaagad na dumayo sa Philippine Area of Responsibility ang bagyong Lawin na isang super typhoon. Kasama sa track ng bagyo ang mga lalawigan na dati nang dinaanan ng bagyong Karen. Mismong ang Pag-asa ang nagsabi na bugbog na ang mga lugar na ito sa dami ng buhos ng ulan. Pagpasok pa lamang sa Nueva Ecija, ramdam na ang hagupit ng Super Typhoon Lawin. Dinatnan namin na nagmistulang malawak na ilog ang mga palayan. Nagtumbahan din ang mga puno sa kalsada at yaong malapit sa mga kabahayan. Maging ang mga poste ng kuryente ay nagtumbahan din. Nilipad din ang mga bubong ng mga bahay. Sa La Union, hindi rin nakaligtas ang mga kabahayan, infrastruktura, lalo na ang mga pananim. Ito ang aming nakita sa bahagi ng La Union. Mas matinding pinsala ang dinanas sa Ilocos Sur. Wasak na mga bubong, dumapang mga kabahayan, mga nagliparang kisame, mga signages na bumagsak, gayon din ang mga poste. May mga nadaanang mga baha sa Ilocos Sur. Ang kumbento at eskwelahan ng St. Agustin sa bayan ng Tagudin ay hindi nakaligtas sa bagsik ng bagyong Lawin. Taong 1910 prior to Danayo at maraming bagyo na ang nagdaan, subalit si Lawin lamang ang nakadagit sa bubong ng kumbento. This is a tourist place also because this is where our sisters, pioneer sisters, especially our mother foundress, dito siya unang dumating here in the Philippines. So ito yung bahay ng mga missionary sisters of the Immaculate Heart of Mary. And at the same time, when she arrived here, she started this school. Sa bayan ng Narvacan, hindi madaanan ang Kinarayan Bridge dahil sa nabutas ang tulay. Dinatnan namin ang truck na ito na nahulog. Kadaraan pa lamang ng bagyong Lawin nang magpasya ang driver na magbiyahe at mabalahaw sa malaking butas na ito.
Hindi ko lang po siya napansin na malaki po pala yung butas na yun. Kaya doon pa lang po na preno na ako, hindi lang po kinain ng preno, dito bumagsak. Yun lang po. Kala po namin, ano lang siya, simpleng lubak lang. Kaya di po siya kapansin-pansin. Kasi kung mapapansin po, dapat po may signboard dito. Dahil sa lawak ng pinsala sa Ilocos Sur, pinag-aaralan na ng lalawigan na magdeklara ng state of calamity. Because maraming na damage na crops natin. Pero hinihintay pa namin yung complete data. Tsaka marami rin bahay na partly damages and some total. Wala na ang bagyong Lawin, pero mananatili sa puso at isipan ng mga residente ng Northern Luzon ang mapait na alaala na iniwan ng kalamidad na anilay ngayon lamang nila naranasan sa kanilang tanang buhay. Unti-unti nang bumabangon ang mga residente ng Ilocos Sur. Katunayan, hindi na naghintay ang mga residente sa Department of Public Works and Highways at kanya-kanya na sila sa pagsasagawa ng clearing operations sa mga punong natumba sa kalsada. Ang ilan ay kanya-kanyang dampot ng mga nilipad na yero at nagpukumpuni ng mga natuklap na bubong. Ang mga nabasang palay, ibinilad na rin ng mga magsasaka dahil nagpakita na ang araw sa lalawigan. Naibalik na rin ang supply ng kuryente at komunikasyon sa Ilocos Sur at wala nang nararanasang pag-ulan sa nakalipas na magdamag. Nalinis na rin ang mga natumbang puno, maging ang mga poste ng kuryente para hindi na makaabala sa mga motorista. Anumang hagupit ng inang kalikasan, babangon at babangon pa rin ang mga Filipino. Samang panig ng bansa, maminsala ang malakas na bagyong tulad ni Lawin. Alam ng mga Filipino na kailangan bumalikwas at bumangon at patuloy na kumapit sa pananampalataya sa Diyos, lalong-lalo na sa panahon ng kalamidad. As of now po, sa awa naman ng Diyos, wala po. Kasi nag-conduct po kami ng preemptive evacuation talaga before na dumating po yung bagyo. We welcome yung mga tulong na bibigay ng mga national government, regional government, provincial government, and foreign aid kung meron man for the general support of what had happened here in Tagudin. Dahil yung mga bahay-bahay, hindi pa namin na-identify kung ilan ang mga lumipad yung bubong, nasira. But our funds for the calamity ay siyempre kakapusin yun, especially to the emergency shelter assistance dahil talagang yung iba nilipad yung bahay, yung iba wala ng bubong, yung iba talagang wasak dahil may ipo-ipo kasi. Meron dumaan na ipo-ipo dito sa amin. Yun yung kung bakit naging worse yung bagyo sa amin dito sa bayan ng Tagudin. Rekas ti pigsa ti bagyo. Ilang apo ti kumputan tada iso ti makamu nga ngaywan kada tao nga partuana. Bayang nagtatanong, mamamayang nag-uusisa, ako si Chona Yu. Dito sa Barangay Lasip, sa bayan ng Kalasyaw, sa Pangasinan, kapag may baha, kailangan mong sumakay sa bangka para makarating doon sa pinakaloob ng barangay. Ang tubig na nagpalubog dito ay mula sa umapaw na Marusay River na halos katabi ng kalsada at ito ay dulot ng naunang bagyong Karen. Noong Huwebes ng gabi ay nagawa pa naming mapasok itong Barangay Lasip pero kinailangan naming umikot sa 3 barangay para makapunta sa looban o ang Lasip Sentro. Ito ay ilang oras matapos ipalabas ni Pangasinan Governor Amado Espina III ang evacuation order sa mga mabababang lugar sa ilang bayan sa lalawigan bunsod ng pagpapakawala ng milyong-milyon litro ng tubig mula sa San Roque Dam. Ang tubig mula sa San Roque Dam ay umaagos sa Agno River na ang tubig ay dumadaloy sa ilang ilog sa lalawigan kasama na nga rito ang Marusay River. Kahapon ng umaga sinalubong kami ng ilang residente at sinabi nila na tumaas ang antas ng tubig kaya't may ilan na naglabas na ng bangka para magsakay ng kanilang mga kalugar na kailangan lumabas ng barangay pero ayaw mabasa.
Ayon sa mga residente na ating nakausap, sanay na sila na malubog sa tubig baha ang kanilang lugar. Ayon naman sa mga matatanda, simula pa lang nung pagkabata ay ganitong eksena na ang bumubungad sa kanila sa tuwing may malakas na bagyo at kapag ilang araw na halos hindi tumigil ang buhos ng ulan. Kamusta po kayo? Buti naman, pero makalalim ang baha. Pero sanay na po kayo? Sanay na rin kami. Mga ilang araw po ito bago... Mga 1 linggo. 1 linggo. Hindi ho kayo lumalabas? Lumalabas kami, mamaligid kami. Sasakay na lang ho kayo ng bangka. Pero parang yung iba, no, hanggang sa loob ng bahay, kailangan nakabota. Kaya pala matataas ang bahay dito. Sa amin eh, hindi naman umabot dito sa tindahan ko. Tindahan niyo po yun? Hindi naman naabot. Pero may mga saradong tindahan eh, no? Oo, may saradong tindahan. Tuwing baha po, ganito ang buhay niyo rito? Oo, pag tag-ulan, ganito, baha na. Minsan malalim. Buti nga ngayon, mababaw. Ngunit dahil kilalang masayahin ng mga Pilipino, maging sa gitna ng hindi magandang sitwasyon, isa pang lola ang nagawa pang makipagbiruan sa amin. May Facebook po ba kayo? Ay, oo. Anong Facebook niya? Ipopost ko. Yung Facebook. May Facebook lang po. 3 hanggang 4 na beses sa isang taon nangyayari ng ganitong eksena dito sa Barangay Lasip. May pagkakataon pa na natatapat ito sa tuwing may mahalagang okasyon gaya na lang ng Todos Los Santos, Pasko at Bagong Taon. Pangatlong baha na ito eh. Katong taon na po ito. Taon-taon po. Meron ho bang parang meron pang mga time na Pasko yata, no? O kaya November 1? Isa ng patay, mga baha rin. Ayon kay Freddy Villacorta, ang Disaster Management Officer ng pamahalaan lokal ng Calasiao, hindi lang ang Barangay Lasip ang kanilang iniintindi sa tuwing may malakas na bagyo. Anya, may 10 pang barangay sa kanilang bayan ang lumulubog sa tubig kapag umaapaw ang Marusay River. Mababa kasi ang bayan namin sa Calasiao pagka umulan. Lahat ng tubig na nanggagaling sa itaas ang huling bagsak dito sa amin. Dinadalaw kami ng baha mga 3 to 5 a year. Kaya yung kababayan natin ay resilient na dyan, nakapag-adapt na rin sila. Kaya kahit na bumabaha, parang normal pa rin ang sitwasyon sa bayan ng Calasiao. At dahil sanay na ang mga taga-Lasip sa baha, natuto na rin silang kung paano dumiskarte at pagkakitaan ang sitwasyon. Katulad na lang ni Harvey Larenya, ang gumiya ng aming bangka sa baha. Sabi nga nila, anumang bagay, anumang pangyayari sa ating buhay, kapag paulit-ulit na nangyayari, makakasanayan na ito. Tulad ng mga taga rito sa Barangay Lasip, Calasiao, Pangasinan, natuto na silang mamuhay sa gitna ng baha. Para sa bayang nagtatanong, mamayang nag-uusisa, ako si John Escosio. Sa tuwing may kalamidad tulad ng bagyo, inaasahang nasa sentro ng pagtulong at pagkilos ang National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC. Ang bagyong Lawin ang pinakamalakas na bagyo na dumaan sa bansa sa ilalim ng bagong administrasyon at bagong pamunuan ng ahensya. Kamusta ang kanilang mga naging preparasyon? At ano nga ba ang papel ng NDRRMC sa panahon ng kalamidad? May report si Ruel Perez. Pambansang tanggapan para sa pagtugon ng sakuna o NDRRMC, National Disaster Risk Reduction and Management Council na dating NDCC o National Disaster Coordinating Council. Unang-una, bakit nga ba binagong pangalan mula NDCC ngayon ang haba na NDRRMC? With the passage kasi ng RA 101/21, so, creating the National Disaster Risk Reduction Management Council. So naging proactive yung pag-address natin sa disasters covering the 40 month years.
mitigation and prevention, that's thematic area number 1. Preparation, that's thematic area number 2. Response, that's thematic area number 3. And rehabilitation and reconstruction, that's thematic area number 4. Previously, nung National Disaster Coordinating Center, nakafocus lang sila dun sa response. So walang mitigation, walang reconstruction. So in other words, when it comes to reconstruction and rehabilitation, bahala na doon yung concerned agencies na i-reconstruct. Kanya-kanya na naman, kanya-kanya na although during that time, meron ng calamity funds nila. The process still goes to the OCD and the NDCC set up. But in the National Disaster Risk Reduction Management Council, ito kasi yung policy making, coordination, integration, supervision, monitoring, integration function. Ito yung function ng NDRMC. Ano ba talagang papel ng NDRMC kapag may kalamidad? Risk reduction lang ba talaga? Hindi lang during times of calamities, but even during normal times. Kasi marami doon sa mga kailangan natin gawin para ma-address yung disaster. Gagawin natin during normal times, like prevention, mitigation. So gagawin natin doon, wala pang kalamidad. Yung pagpapasagawa, halimbawa ng pagpapatibay ng mga tulay, mga kalsada, dapat na gagawin doon. Kapag hindi pa na sila nasisira, maiwasan lang pagkasira nito, magiging resilient ang structure. So, meron tayong 4 na thematic areas. Each of those 4 thematic areas, meron designated Vice Chairperson Council. Nilikhang NDRMC sa pamamagitan ng RA 10121 of 2009 na pinamamahalaan ng OCD o Office of Civil Defense sa ilalim ng pamunuan ng Department of National Defense. Binubuo ang NDRMC ng iba't ibang heads o namumuno sa iba't ibang ahensya ng gobyerno. Kabilang na dyan, syempre ang DND Secretary bilang Chairperson, Secretary of Interior and Local Government bilang Vice Chairperson for Disaster Preparedness, Vice Chairperson for Disaster Response naman ang kalihim ng Social Welfare and Development, habang Vice Chairperson for Disaster Prevention and Mitigation naman ang kalihim ng DOST, Vice Chairperson for Disaster Rehabilitation and Recovery ang Director General ng NEDA o National Economic and Development Authority. Miyembro naman ng NDRMC ang mga kalihim ng DOH, DENR, Department of Agriculture, DepEd, Department of Finance at iba pang ahensya ng gobyerno kabilang ang Philippine Red Cross. Gumagamit ng NDRMC ng UN Cluster Approach sa disaster management. Ano ba yung UN Cluster Approach? Yun ang model kasi natin, yung UN Cluster Approach. In crafting the RA 121, nagkatatan ang 4 na thematic areas. Yan ang Cluster Approach. Pero ang tanong sa pagbabago ng administrasyon, nagbabago din ba ang pamamalakad o sistema sa NDRMC sa bagong administrasyon ng Pangulong Rodrigo Duterte? Hindi, pagbabago. Katulad dito, wala namang pinago. May dinagdag lang. Ang emphasis kasi sa Presidente na quick response. So yun din ang ginamit ko na guidance in advocating with our lawmakers sa flexibility sa budget. Kailangan para magawa namin yung mandato sa amin yung Presidente, quick response, kailangan yung kami position to relief goods, hindi lang relief goods, pati equipment, kailangan may corresponding budget kasi kailangan makabili tayo mga. Sa mga nakalipas na bagyo, alin ba ang pinaka naramdaman ng NDRMC? Siguro ang pinakamalakas was Typhoon Freddy. Target ng gobyerno ang zero casualty kapag may kalamidad. Bagaman masigasig ang pamahalaan sa pagbabantay at pagbibigay ng babala, malaking factor pa rin para maiwasan ang pagkamatay at pinsala kapag may bagyo at kalamidad ang pakikipagtulungan ng taong bayan.
Sa mabilis na pagkilos ng pamahalaan, dapat ay may kaakibat na pag-iingat at paghahanda din mula sa mamamayan. Bayang nagtatanong, mamamayang nag-uusisa. Ako si Ruel Perez. Sila ang nagbibigay ng babala sa isang paparating na bagyo. Batay sa mga satellite data at images, kanilang nakikita ang takbo at ruta ng bagyo. Layunin ng maagang pagtataas ng typhoon warning signal na mas maging maagap, mabilis at maayos ang paghahanda ng mga residente at ng mga lokal na pamahalaan sa mga lugar na tatamaan ng bagyo. Kilalanin natin ang mga weather forecasters ng Pag-asa sa report na ito ni Maria Cruz. Ang Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration o Pag-asa ang nagsisilbing mata ng publiko pagdating sa lagay ng panahon. Katulad ng gawain ng mga mamamahayag, ang Pag-asa ang tagapaghatid ng balita ukol sa mga bagyo na nagbabantang tumama sa bansa. Bago pa man tumama sa bansa ang isang potensyal na bagyo, nakabantay na ang ahensya simula sa pagpasok nito hanggang sa tuluyang paglabas nito. Pero sino-sino nga ba ang mga taong nasa likod ng Pag-asa na tinatawag nating weather forecasters? Kinilala ng Radyo Inquirer ang ilan sa mga magigiting na weather forecasters na ahensya at una sa aming nakapanayam ay si Adsar Aurelio. 10 taon na siya sa Pag-asa at sa 10 taon na yon, iisa lamang ang karaniwang ginagawa ni Aurelio, araw-araw maliban na lamang kung may malakas na bagyo na posibleng pumasok sa bansa. Normal routine namin, kapag ako yung pasok ko ay umaga, pagdating ko sa opisina, tinatanong ko agad yung kapalitan ko, yung papalit sa akin, na ano yung magiging lagay na panahon, ano yung mga tinatanong. And then, pag nakuha ko na yung mga importanteng detalye, diretso na ako sa desktop, workshop, workstation, kumbaga, inahanda ko na yung titingnan ko, yung satellite, yung numerical model, yung complex na computer program, and then yung mga forecast, babasahin ko na yung forecast namin, para pag may mga tumatawag, alam ko na yung sasabihin ko, sasagutin ko, o isasagot ko. Isa sa hindi makakalimutang karanasan ni Aurelio bilang weather forecaster ay ang unang beses na nag-live report siya sa radyo sa pamamagitan ng telepono. Sinabi ni Aurelio na hindi naging maganda ang kinalabasan ng kanyang naturang live report dahil inunahan siya ng kaba. Habang naghihintay na akong ma-on air, ako na yung mag-report, kinakabahan ako. Hanggang palapit, lalo ako kinakabahan. Nandyan na, binasa ko na lang yung forecast. Yung binasa ko at natapos ko, inassess ko na hindi maganda. Kasi alam ng mga nakikinig na nagbabasa ako ng forecast. Sa mula noon, nag-isip na ako, ano ba dapat gawin? Una-una, para mawala yung kaba ko. Pangalawa, madali ko tandaan. Hindi mo tandaan, maalala yung sasabihin ko. At hindi ko binabasa. So, gusto ko kasi mag-report ako para nagkukwenta ko sa kaming dalawa. Ano ba, kaming dalawa, nagkukwenta ako. Ibinahagi ni Aurelio na noong mga panahon na nagsisimula pa lamang siya bilang weather forecaster, isa sa iniiwasan niya ay ang mga live reports, lalo na kapag may impromptu questions. First time ko na nag-live report sa radio station through phone, kasi iniwasan ko yun lalo na yung baguhan. Kasi mga impromptu questions na baka yung sagot ko baka mali at ako yung malalagot. Yun yung mga iniisip, kaya takot akong mag-live report. Hindi rin makakalimutan na karanasan ni Aurelio ay noong bagyong Ondoy, kung saan binabaha ang kanilang tirahan pero wala siyang magawa dahil naka-duty pa siya noong mga panahon na iyon. Binaha kami kasi mababa yung lugar namin, yung lugar namin doon. So binaha kami, so wala akong magagawa. So pag malakas ang ulan at nandito ako, siyempre din ako, nagdasal ako na wag sana kaming magkaroon ng baha ulit. Kasi nabaha kami nung Ondoy, tapos yung unang habagat nagpabaha sa atin. So ipangalang beses kami binaha. So yung mga susunod na araw ay wag na sana kaming bahay.
Pero sa kabila ng kritikal na tungkulin, malaki ang pasasalamat ni Aurelio sa Pag-asa dahil maraming naitulong sa kanya ang ahensya at dahil pa dito ay unti-unti siyang nakilala ng publiko na ni minsan sa kanyang buhay ay hindi niya pinangarap. Nakilala ko, ito si Alsal sa Pag-asa. Kasi alam na pong magiging weather natin. Yun. Kasi basta gugulat na lang ako, tapos tinitingnan ko lang, kaibigan ko ba to? Pag hindi, tinitingnan ko, hindi, napanood ako sa TV. Tapos, pag minsan nakita nila ako, ikaw po yung taga-Pag-asa. Sana magiging weather po natin bukas, may bagyo po ba? So, yun. Isang simpleng bagay lang na, pagkakatiwalaan pala ako. Bukod kay Aurelio, nakausap din namin ang isa pang weather forecaster na si Benison Estareja. Taong 2014 siya nagsimula bilang weatherman at ngayon ay 2 taon na siya sa Pag-asa. Hindi makakalimutan ni Estareja na karanasan niya simula nang manungkulan siya sa ahensya ay ang noong kasagsagan ng Bagyong Mario. Tulad ni Aurelio, binaha rin ang tinutuluyan nito sa Marikina dahilan para hindi siya makapasok sa trabaho. Hindi ko malimutan is the very first bagyo na naranasan ko, which is Bagyong Mario at that time kasi kahit hindi siya direktang tumama sa kalupaan, nagdala ito ng habagat, no? So nagpaulan to dito sa Metro Manila September 2014. So nagkaroon ng malakas na pagulan and binahanga yung inuuwian ko, Marikina. So kung kailan kailangan ako na mag-duty, saka naman ako hindi makapasok. Noong mga panahon na nagsisimula pa lang si Estareja sa Pag-asa bilang baguhan pa lang, nahirapan niya siyang mag-adjust at sumabay sa mga batikan at eksperto ng weather forecaster. Siyempre nung una parang naninibago ka kasi graduate ako ng engineering. So ibang-iba yung meteorology sa engineering na course na tinake ko. So dito parang nanibago ako, nahirapan ako mag-adjust sa una. Tapos yung mga tao na sa paligid sa akin magagaling na at saka syempre mga eksperto. So parang feeling ko parang hindi ko kaya atang tapatan or matutunan yung lahat ng natututunan nila. So over time naman parang nasanay na rin ako and then nagkaroon ako ng confidence sa sarili na mayroon akong may mga sagot yung may mga tanong yung mga tao na sasagot ko na finally. Ikinuwento rin ni Estareja ang karaniwang ginagawa niya sa araw-araw lalo na kapag walang masamang panahon na umiiral sa bansa. On a normal day, kapag walang mga bagyo, syempre tumatawag yung mga radio stations, tapos nagpapalive sila. And then at the same time, normal naman, 24/7 naman yung operations ng weather forecasting. So nagpatuloy pa rin yung pag-analyze ng mapa at saka pag-predict kung ano nga ba yung magiging weather in the coming days. Nakausap din namin si Pag-asa weather forecaster Jory Lois na mahigit 20 taon nang naglilingkod sa ahensya. Sa tagal na niya sa Pag-asa, tila eksperto na siya sa pagbabantay ng mga bagyong posibleng papasok sa bansa. Pero bago pa mapunta si Lois sa weather forecasting section ng Pag-asa, nagsilbi muna siya sa Research and Training Department. Hindi naman ako kaagad dito sa weather forecasting. Nung pumasok ako, nasa research pa ako. Ayun, talagang kumbaga boring yung yung research dahil wala basa ganyan. Tapos napunta ako sa training. Ayun, medyo maganda-ganda yung training nagtuturo ka na, sinishare mo na yung mga nalalaman mo, pero yung fullness nung pagkakaalam ko talaga sa meteorology nung pumasok ako rito sa weather forecasting. Sa unaan niya, nagdalawang isip pa si Lois na pasukin ang weather forecasting section ng Pag-asa dahil nalaman niya na kahit holiday at lalo na kapag may bagyo, kailangan pa rin nilang pumasok. Actually, ayoko pa nun Kasi siyempre, ang balita natin sa mga forecaster, walang holiday, no? Pag naka-duty ka ng holiday, papasok ka pa rin, di ba? Pag Pasko, bagong taon, pag naka-duty ka, papasok ka, di ba? Tapos even kalakasan ng bagyo, na kung saan yung ating mga kababayan na nasa bahay na lang, ang mga forecaster pumapasok pa, kailangan namin pumasok talaga. Nga lang, siyempre kung talagang wala nang way na pumasok, like siyempre pagka nagkaroon ng mga baha na wala nang madadaanan yung sasakyan, dun lang. Pero kung may way naman para pumasok ka, so kailangan talagang pumasok.
Para kay Lois, nagkaroon ng pagbabago sa kanyang buhay simula nang maging bahagi siya ng Pag-asa, lalo na nang ma-expose siya sa media. Nagkaroon ng pagbabago, karagdagan sa buhay ko yung ma-expose ako sa media. Which is, sa tingin ko yung ibang tao hindi mararanasan ko ano yung naranasan ko dito, di ba? Yung makita ka sa TV, di ba? Yung marinig ka sa radio, hindi nila mararanasan yun eh. Samantalang dito naranasan ko. So, yun sa akin, isang kumbaga fulfillment para sa akin yun. Na gano'n na ma-experience ko yun nung nagpunta ako rito sa forecasting. Kasi kung hindi naman ako nagpunta ng forecasting at nandun ako sa research or sa training, hindi naman gano'n. Hindi ko mararanasan yun. So, pasalamat na din ako na na-experience ko yung mga gano'n. Na, yun nga, ma-expose ka sa TV, sa radio. Natawa naman si Lois nang tanungin ko siya sa kanyang kakaibang karanasan bilang weather forecaster. Minsan na anyang nagkaroon ng aberya habang siya ay nagre-report ng live sa TV. Nako, madalas po yun. Ay, hindi naman madalas po yung nangyari din. Merong isang instance na panggabi siya na anchor. Tapos nakatayo ako doon sa gitna, di kinakausap niya ako. Maganda yung usapan namin. Biglang namatay yung yung dito sa monitor ko. Naririnig ko siya doon sa monitor na TV. Pero hindi ko siya naririnig dito. So pinakikinggan ko lang siya. Gagawin ko? Wala akong masasabi sa kanya. Ay, hindi pala. Hindi ko naririnig yung sinasabi niya. Nakikita ko siya na yun, handon pa rin. Siguro ako, tinatawag ako nito, kinakausap ko nito, pero wala akong marinig eh. So nakaganyan lang ako, nakatingin ako sa kanya. Hindi ko naman pinaano na gano'n ako ng gano'n sa tenga, nakakaya naman gano'n. Tapos sabi nung cameraman, "Sir, tungkol daw sa bagyo, yung truck ng bagyo, mga ganyan-ganyan." Kahit hindi ko nakita yung detalyado yung tanong niya, nagsimula na ako, dire-diretso, hanggang sa bumalik yung monitor. Sa tuwing iiral ang masamang panahon sa bansa, laging takbuhan ng publiko, partikular na ng mga media entity ang Pag-asa na wala namang humpay na naghahatid ng mga updates, lalo na sa mga panahong may malakas na bagyo. Crucial ang ginagampan ng tungkulin ng mga weather forecaster ng Pag-asa sa tuwing may papasok na kalamidad sa bansa. Kumbaga sa doktor, on-call sila anumang oras kapag nasa loob na ng Philippine Area of Responsibility ang isang bagyo. Bayang nagtatanong, mamamayang nag-uusisa, ako si Mariel Cruz. Sinundan ang bagyong Karen. Sinalubong ang Super Typhoon Lawin. Si Ricky Brosas ay nasa Isabela sa kasagsagan ng bagyong halos kasing lakas at lawak ng bagyong Yolanda. Ano nga ba ang iniwang pinsalan ng bagyong Lawin sa bahagi ng Northern Luzon? Narito ang report. Ang pagsuong na marahil sa gitna ng kalamidad ang isa sa hindi ko makalilimutang coverage. Hindi dahil sa natatakot ako, kundi hindi ko mawari ang peligro na posibleng idulot sa katulad kong mamamahayag na sumusuong sa nangangalit na dilubyo. Yan ang dahilan kung bakit binansagan ko ang team namin na Storm Chasers. Si Fred Salas na aking cameraman at Richard Garcia ang aking piloto at assistant cameraman. Kami ay buong tapang na sumagupa kay Super Typhoon Lawin sa lalawigan ng Isabela at Cagayan. Oktubre 19, alas 11 ng gabi, unang naramdaman ang pagbayo ni Lawin sa lalawigan ng Isabela at Cagayan. Taglay ang lakas na hangin na aabot sa mahigit 220 kilometers per hour at pagbugso ng hangin na aabot sa 315 kilometers per hour. Si Lawin na marahil ang pinakamalakas na bagyong tumama sa bansa ngayong taon sa Category 5 Storm Warning Signal.
Hindi ikakailang lakas ng bagyo na nag-iwan ng malawak at malaking pinsala sa agrikultura, mga ari-arian at infrastruktura. Nakita ho natin kung ano magiging impact nito sa ating lalawigan ng Isabela. Kaya naman pati ang mga bawat LGUs ay atin pong isinama sa pagmi-meeting ngayon upang mapag-usapan kung ano ang maaaring worst scenario. Sa bayan na ito ng Peña Blanca sa Cagayan, unang tumamang bagyo, winasak ang mga kabahayan, itinumba ang mga puno at poste ng kuryente. Ang bagyo ay halos pumaralisa sa buhay ng mga Ilocano at Ibanag. Yung mga bubong namin, tumatanggal na. Tapos yung mga anak ko, necessary yung mga anak ko, kahit taling ko sa mga anak ko sa kabila, hindi na namin pupunta kasi nag-alala kami sa mga nilipad na yero. Ito ang bahay ni Ate Tessie Rigacho, isa lamang sa mga napakaraming tahanan na sinira ng super bagyo na si Lawin. Kung makikita ninyo, wasak na pati yung kanyang bubungan, basa ang kanilang gamit, halos wala nang mapakinabangan. Kaya ang panawagan nila ngayon na sana ay matulungan sila ng mga kinaukulan, lalo na ng lokal na pamahalaan. Yung gusto ko lang naman masabi dito, sir, yung nangyari sa mga kasamahan namin dito. Yung kunting tulong lang naman para mabigyan nila yung ganito. Hindi rin pinatawad ng bagyo ang simbahan na ito dito sa bayan ng Tumawini, lalawigan ng Isabela. Ang 18th century old na St. Matthias Parish na nagsisilbing landmark ng Tumawini ay sinira ng kalamidad. Tinuklap ang bubong, binutas ang pader at binaha ang loob ng simbahan. This is even stronger according to the old people whom I interviewed. Mas malakas, Father, ito kaya doon sa Typhoon Juan nila. Ang munisipyo naman ng Tumawini ay mistulang nilamutak ng bagyo ng paliparin nito ang salamin na pintuan, binasag ang mga bintana, ikinalat ang mga kagamitan at binasa ang mga dokumento sa loob nito. Ang alkalde na si Arnold Bautista nalulungkot sa sinapit ng kanyang bayan. Dito sa Tumawini, napakalakas ng bagyo, sumisipol pa yung sa lakas. Talagang first time. Ramdam ko na ako na rin yung mayor nung, hindi pala, yung misis ko. Yung mayor nung Super Typhoon 1, pero mas malakas ito. Dahil niyuyug-yug lang talaga yung mga pintuan, so makikita mo na maraming damage dito sa bayan ng Tumawini. Si Aling Adela Bugay, isa sa mga residente, ay nagkasya na lamang na panuurin ang kanyang bahay habang nililipad ng hangin kaya't umapila siya ng tulong sa mga kinaukulan. Nananawagan po ako kung sino po ang gustong tumulong sa akin dahil ito po nasira yung yung tinitirahan ko. May sana po ako ng konting tulong. Samantala, dito naman sa bayan ng Cabagan, hindi basta-basta mapasok ang barangay Santo Tomas. Isolated ito dahil sa malakas na agos ng Cagayan River. Ang pagdala ng relief goods sa lugar ay pahirapan. Hindi basta-basta ang pagsasagawa ng relief operation sa tuwing may kalamidad, lalo na sa mga lugar na isolated. Isa sa mga isolated na lugar ay dito sa Cabagan, Isabela. Kailangan pang tumawid ng ilog para lamang maihatid ang tulong sa mga nangangailangan nito. Samantala, nagtungo din naman sa bayan ng Peña Blanca si Vice President Lenny Robredo para makiramay sa sinapit ng mamamayan doon. At sa buong lalawigan, pangako niya, rehabilitasyon ng mga bahay na winasak at sinira ng bagyo sa ilalim ng kanyang opisina na Housing, Urban and Development Council. Talaga maraming pangangailangan. Ito lang, yung school, isang school pa lang to nabibisita natin, grabe na. Ang partially damaged 5,000. Although, ine-expect nilang tataas pa yung numbers kasi hindi pa lahat na munisipyo nagbigay ng report. Hindi biro ang pinsalan iniwan ng super bagyo na si Lawin. Sa katulad kong mamamahayag, ay hindi rin basta-basta ang pagsuong sa peligro sa gitna ng kalamidad, subalit mas mananaig sa isipan ko, pati na ng mga kasamahan ko sa pamamahayag,
ang kahalagahan ng paghahatid balita. Natuwa ako at na parang excitement kasi mararating ko yung lugar na hindi ko napupuntahan at minsan hinahanap ko kasi yung hindi ko pa nararanasan sa buhay ko simula nung nandito ako sa media, sa radyo. Challenging para sa akin ang kumuha ng mga video habang bumabagyo at pagkatapos nito. Ang gusto ko, hanggang maaari, makunan ko ng magandang anggulo ang mga pangyayari. Pero, kailangan pa rin namin isaalang-alang ang aming kaligtasan. Ang bawat bagyo ay kaakibat na ng buhay ng bawat Pilipino. Ika nga ito ay parte ng mga natural calamities. Pero ang matinding epekto nito sa ating buhay ay maaaring iwasan kapag tayo ay laging handa. Bayang nagtatanong, mamamayang nag-uusisa. Ako, si Ricky Brozas. Sanay man na maging daanan ng malalakas na bagyo ang Pilipinas, hindi pa rin masasabing nakasanayan na ang pait ng pinsala na dulot ng bawat bagyong nagdaan. Pinsalang kadalasan hindi man lamang sa ari-arian, kundi sa pagkawala ng buhay dahil sa bagyo. Bago matapos ang taong 2016, ay ilan pang bagyo ang inaasahang daraan sa Philippine Area of Responsibility. Ang tanong na lamang dito ay kung may susunod pang bagyong kasing lakas ng bagyong Lawin na nag-iwan ng matinding pinsala sa malaking bahagi ng Northern Luzon. Kami ay nagtanong, kami ay nagpusisa. Ako si Isa Avendaño Umali at ito ang Radyo Inquirer 990 Special Report.